Hindi pa naman ako totaling addict sa pagbablog mga paps ano, pero kapag nag-comment talaga tong pinaka-loyal kong followers na 'to, talagang excited akong sagutin yung lahat ng mga katanungan niya. Kaya basahin ko muna yung comment niya mga paps. Paps, anong masasabi mo sa mga haters at bashers ni Chichester? Kay Chichester, alam mo, gustong-gusto kong panuorin 'tong mga banat niya eh. Talagang tago sa puso eh. Real talker kasi 'to, katulad nito. Pero kailangan mong pahirapan yung anak mo. Bakit? Kasi pag hindi mo pinahirapan yung anak mo, tas akala ng anak mo masarap lang lagi ang buhay, pag nahirapan yan dahil patay ka na, anong yun mangyayari sa anak mo? Hindi ganun ang proper way. Supposed to be, kasi tingnan mo, sino ba magsasabi ng proper way? Wala namang standard tungkol dyan ng buhay eh. Walang standard tungkol dyan ng buhay. Wala ngang paaralan para maging mabuting anak ka eh. Walang paaralan para maging mabuting magulang ka. Siguro, you will say religious organizations, ganun. Pero yung official school para maging magulang ka, walang ganun. Official school para maging mabuting anak ka, walang ganun. Ang meron sa'yo, tuturo sa'yo lahat ng bagay ng buhay. Including, kasama na rin doon, pati, good manners and right conduct. GMRC, di ba? Yun, tuturo sa'yo yun. Isa lang sa mga subject yun. Pero yung eskwelahan na nakatutok talaga sa pagiging mabuting magulang o eskwelang nakatutok sa pagiging mabuting anak, walang ganun. Walang ganun sa mundo. Always, at all times, igalang mo ang iyong ama't ina. Pero supposed to be, ang tamang proseso, yung mga magulang, ang sabi ni Solomon, ang mabuting tao ay naghahanda para sa anak ng kanyang anak. Technically, apo na yun eh. Kung mabuting magulang ka, dapat may pamana ka, hindi lang sa anak mo, pati sa apo mo. Diba? Yun ang mabuting magulang. Hindi naman automatic ang ibig sabihin, no, masamang magulang na kagad pagka ano. Pero ang ibig sabihin, mabuting magulang, yung naghahanda ka na para sa susunod na lahi mo. Yun ang mabuting magulang, naghahanda ka sa lahi mo. Pero ang problema kasi, wala naman tayong choice eh. Due to lack of knowledge, due to lack of wisdom, ang nangyayari, yung mga magulang tinatamad magtrabaho tapos nakahilata lang sila. Tapos manghihingi ng pera sa mga anak nilang nagtatrabaho, sa bahala na kung yung anak nila may nasimulan na ba sa buhay o wala pa. Eh sa akin naman, walang masasama sa magulang na isang magulang ka, ikaw mismo, tinatamad kang magtrabaho, pero ang bata mo pa, pero pwede ka rin naman magtrabaho, pero ayaw mong magtrabaho, tapos nilalamon mo ngayon yung pinaghihirapan ng anak mo, yung anak mo tuloy hindi makabuo ng sarili niya kinabukasan. Eh supposed to be, dapat nga ikaw ang magulang na naghahanda ng kinabukasan ng anak mo eh. Yun yung mga bagay na hindi naman dapat pinagyayabang eh. Kasi pag ginawa mo obligasyon mo, ginawa mo yung obligasyon mo. Diba? Pag hindi mo ginawa yung obligasyon mo, gago ka. Being responsible, hindi pinagyayabang pagiging responsable. Supposed to be standard ang pagiging responsable. Bare minimum. Diba? Bare minimum yun eh. Tingnan mo, katulad ng sabi ni Kristo sa mga apostol niya, 'di ba? Pag nagawa niyo na ang lahat ng mga bagay na ito, inyong sabihin, kami mga walang kabuluhang aliping, ginagawa lamang namin ang aming katungkulang gawin. Ito lang naman ang masasabi ko sa iyo, Paps. In life, meron ka lang dalawang choices pagdating sa pananalita. And it only matters kung magsasabi ka ng totoo o hindi. 'Di ba? Kapag sinabi mo ang totoo, mamahalin ka ng Diyos. Kapag sinabi mo naman ay kasinungalingan, mamahalin ka ng tao. Tama, mali. Kaya nga lab na lab ako ng misis ko eh. 'Di ba, Dave Burgos, ganun ka rin.